God, we thank you for this Sunday. We thank you for inviting us here today to gather in your presence. We thank you for who you are and what you've done. We thank you for the cross. We thank you for Jesus. Lord, Father God, we come to you. Pastor Cam. We come to you today just as we are, that you can take us in our brokenness and our need, and that you meet us here today, Lord. We ask for your Spirit to come and fill this place, that we might worship you joyfully with all of our hearts. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Of different opinions, personalities, and even their religious beliefs. Jesus is calling. Come on, church. Some people don't even believe in God because they have a mindset that they must first see it through before they actually believe. Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood. Some of them not even bother to know the goodness and influence of other religions. Through this documentary, we will showcase individuals belonging to Christianity, Islam, and Sikhism, each offering their unique perspectives and sharing their experiences. This all captured in the documentary through the lens of faith. Isn't he wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before him, for he is Lord. Sing hallelujah. Christ is Pagpalang araw, ako si Ralph Jericho Rivera, nagpapastor sa Doro Faith Church Makiling. Almost mga 10 years mahigit na nagpapastor. At dito sa sekta ng Doro Faith Church na kung saan ay full gospel Pentecostal. So, nalaman ko yung relihiyong Christianity nung panahon ng, kasi simula pagkabata ko pa ay ang mga magulang ko ay Christian na. So nadala nila ako sa Christianity. Pero habang tumatagal, nauunawaan ko, siguro ay nung mga panahon na nag-aaral ako ay higit kong nauunawaan yung ano nga ba yung kahulugan ng Christianity. Nung kasama ko yung aking mga magulang dahil dinala nila ako sa ganitong gawain. Yung bahagi ng buhay ko na naging dahilan para sumunod, kung tutusin, hindi siya sa relihiyon sumunod doon sa itinuturo, no, kung ano yung tinuturo doon sa relihiyon, which is ang Panginoon, no, kasi hindi sa relihiyon kami sumusunod, kundi sa Panginoon kami sumusunod. Pero dahil nga ito ay ang relihiyon naman ang pinag-uusapan dito, no, dahil doon sa bagay na yon ay nadala yung naging dahilan kung bakit kami sumusunod dito sa tinuturo dito sa salita ng Diyos, no, sa Panginoon. Yung pinaka naging dahilan kung bakit ako sumusunod sa Panginoong Jesucristo at doon sa sinasamahan na grupo. Yung isang mahalagang aral na naging malaking epekto sa aking buhay ay yung aral nung ako'y higit na nakilala ko ang Panginoon at yung kadahilan kung bakit ako ay meron ngayong kaligtasan. Basahin ko rin dito sa isang bahagi sa Biblia na ito ay isang malaking dahilan kung bakit nagkakaroon ng isang buhay Kristiyano ng isang tao. Sabi dito sa Roma chapter 10 verse
verse 9, sabi doon, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso mo na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat tinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso at kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. So yun, yung kaligtasan na natanggap ko mula sa Panginoong Jesus, and yung nagkaroon ng malaking impact sa akin. Yung paniniwala ko sa Diyos ay nakaka-apekto, malaking nagiging epekto nito sa pananaw ko sa mga bagay-bagay sa mundong ito dahil yung turo mula sa salita ng Diyos, ito ay isang matibay na gabay para sa katotohanan at sa maayos na pamumuhay. Dahil ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng katotohanan, no? Nagpapabulaan ng mga maling aral at siya'y nagtutuwid sa isang matuwid na pamumuhay, naggagabay sa isang matuwid na pamumuhay. Maraming mga pangyayari na sumusubok sa pananampalataya ko everyday sa buhay ko, pero meron din isang kaganapan sa buhay namin, lalo na nung ako'y nag-asawa, na kung saan nung panahon din ng pandemic, nanganak yung asawa ko, hindi ko siya pwedeng lapitan dahil doon sa ospital ay bawal lumapit, no, masyadong ganong kahigpit, at sa pinansyal napakatindi ng pangangailangan namin nung panahon na yun kasi hindi ka makakapagtrabaho nung panahon ng pandemic, mahirap ang pinansyal. At isang malaking bagay yung pagtitiwala sa Diyos na kahit anong yung sitwasyon na pagdadaanan namin, yung hirap nun, kasi dahil yung asawa ko ay nasa ospital nun, na nangyari sa kanya ay sinasama siya doon sa mga may mga case ng COVID dahil meron siyang sipon at meron siyang kumul. At buti siya, panahon ng mga anak siya nun. Pagkatapos ako hindi makalapit sa kanila, no, napakahirap. Tapos yung financial pa namin at ibabayad namin sa ospital. Pero dahil sa pagtitiwala sa Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Inayos ng Diyos ang lahat. No, inayos ng Diyos ang lahat. Nakayanan nyo ng aking asawa, nakagawa kami ng paraan sa tulong ng Panginoon. At ayun yung isa sa naging matindi pagsubok sa amin na nagtutulak sa amin na lalo pang magtiwala sa Diyos at sumampalataya sa Kanya. Patuloy pa rin akong nagtitiwala sa Panginoon at kahit ano mga pagsubok ang pinagdaraanan namin at pagdaraanan pa namin dahil alam ko merong pag-asa at alam ko na meron kaming pinanghahawakan sa buhay namin. At ayun yung pagsama sa amin ng Diyos. Dahil sa pananampalatayang ito, naniniwala kami na lahat ng bagay ay malalampasan namin, magagawa namin, at makakapagtagumpay kami kasi hindi dahil sa amin, hindi dahil sa lakas ko, hindi dahil sa kung ano yung meron ako, kundi naniniwala ako dahil ang Diyos ay laging nariyan. Ang tulong ng Diyos ay laging nariyan. Hindi ako iiwan, hindi kami iiwan, ipababayaan man ng Diyos. Kaya ayun yung pinakadahilan talaga, yung paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Kaya nakakapagpatuloy pa rin at nakakapagtagumpay sa buhay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ako po si Haja Farhana, isang Musripa, Pangulo ng mga Presidente, Pangulo ng mga kababayan dito sa Tanawan. Prinsesa din ng Tanawan. Siguro, pag talaga ang tao ay gusto mo talaga mahanap ang tuwid na landas, maghanap ka ng paraan kung paano mo malalaman ang tunay na relihiyon. Tapos, doon ka malalaman ang Islam pala ang nag-iisang tunay na relihiyon na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung
sa akin na isang born Muslim, wala namang problema kasi pinanganak kami na sadyang Muslim. Pinanganak kami na sadyang ang relihiyon namin na Islam. Pero kung ang sa balik Islam po, mahirap na masaya. Kasi pag naging Muslim ka, unang-una, hindi lahat ng magulang, pamilya, kaibigan tanggap niya yung Muslim eh. Kasi ang ano nila sa Muslim, masama eh. Terrorist, parang mga ganun. Pero pag talaga na pag-aralan mo ang Quran, tsaka yung pamumuhay ng bilang Muslim, doon mo malalaman na higit na tunay na relihiyon talaga. Ang ano lang doon kasi, minsan pag Muslim ang isang balik Islam, minsan tinatakoy lang mga magulang, mga kaibigan, nilalayasan kanila kasi nga masama ang impluensya ng mga Muslim. Pero hindi naman nila alam na hindi talaga yung totoo. Pero balang araw matatanggap ka rin naman. Lahat naman ng tao, iba't ibang relihiyon na kinagisnan. Pero ang pinakamahalagang turo ng mga relihiyon na galing mismo mula sa Allah, tsaka binigay niya sa lahat ng sugo. Bawat henerasyon nagsusugo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga propeta para bilang gabay sa mga mamamayan at saka mga tao sa pang-araw-araw nilang buhay. Yung ituturo nila na ang pagsamba sa nag-iisang Allah, hindi mo pwede ikumpara sa rebulto o tao. Dapat po yung tunay na Diyos ang dapat sambahin, nag-iisa. Kung sa born Muslim nga ako kasi natanong niyo born Muslim hindi naman naaapekto sa amin kasi sadyang nasanay na kami na gawin ang pamumuhay namin. Pero kung halimbawa bilang balik Islam, minsan nakakaapekto kasi, di ba, minsan may mga kahit maghanap pa ng trabaho, hindi ka tinatanggap kasi nga Muslim ka, takot sila sa Muslim. Kahit yung ano ka din na restaurant, kahit anong gawin mong mga bagay na hindi ka talaga kilala, mahirap ka tanggapin bilang Muslim kasi hindi nila talaga alam ano yung tunay na Muslim. Pero ang Muslim kasi, ang ibig sabihin ng Muslim, ang sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kalooban ng Allah. Yun ang ibig sabihin. Bilang born Muslim, wala. Kasi sanay na ako doon. Pero pagbalik Islam siguro, isa sa mga dahilan, yung naninibago ka. Halimbawa, uminom ka ng alak. Pag Muslim ka, hindi ka na pwedeng uminom ng alak. Kumain ka ng baboy. Pag Muslim ka, hindi ka na kakain ng baboy. Kung sigarilyo ka, may mga bisyo ka, kailangan tinitigil. Hindi ka pwedeng mag-girlfriend, boyfriend. Hindi ka sambal sa mga nakagisnan mong kaugalian na masama. Ganun ang pagkaiba. Siguro sa Muslim nga wala akong problema doon. Pero sa bilang halimbawa ako'y balik Islam, sa pagbasa ko ng Bible, malamang sa Bible. Pagbasa ko ng Bible at saka Quran, doon ko natagpuan talaga ang tunay na kaligtasan. Kaya hindi ko pwede isaalang-alang ang relihiyon na pinasok ko bilang gabay ko sa pamumuhay ko sa mundo, bilang at saka sa kabilang buhay. Para ako'y tunay na maligtas sa apoy ng impyerno. हे तारणहार नानक पूर्ण अवतार नानक तेरिया तू ही जाने सच्ची सरकार नानक So hello, I am Prabjot Singh and we're here today in our temple in South Korea, Indian Sikh temple in San Pablo, and our religion is Sikhism. Sa akin po, nung bata pa po ako, tinuruan po ng mga magulang ko and yun po, tapos
nag-practice po kami sa simbahan namin, and yun, nagustuhan ko naman po na magkano. सब कुछ खोण वाला भी ओ जी दी Like, if ever na may problema sa buhay or anything else, like, mas nahirapan mag-focus sa buhay, yan, napunta kami dito, tapos nag-worship. Nakakatulong naman po sa, like, sa peace of mind and everything. वाला भी ओ दिन टल दे As nakita niyo naman po dito, like, sa simbahan namin is, one of the main thing po nito is selflessness, which is called Seva in our language, Seva. Ano po, like, tinuturon po ng mga guru namin is, kung, like, if may, kunwari, may kaya naman po akong isang tao, dapat you should share his blessings, everything, para din maano yung mga tao, matulong sa iba, or like selflessness. सतनाम वाहे गुरु सतनाम So like, tuturuan mo naman po sa amin is, one of the main is yung selflessness na mention mo na, and madami rin po kasi yung sacrifices ng mga guru namin para sa religion, kasi ayun po, tapos tinuturuan naman po yan, like my environment, lahat, dapat may rin, may care for every, may pakisama, kaibigan. बख्शी जीने जिंदगी सदा रब So for example, if ever, kasi estudyante din ako, ay pagdating naman sa academics or pag nasa stress ako, or yun, nagpe-pray ako, nag-worship, yung sinulat ng mga guru namin sa Pananaklat, mga prayers nila and lahat-lahat, and parang yung mga nangyayari sa buhay, realidad ng buhay, ganun, yun, pinabasa namin, tapos nag-worship sa mga guru namin, and yun, nakakatulong naman po siya sa amin. दिल दे चढ़ाउण वाला भी ओ सब कुछ Siyempre, may rin naman ng isang tao, tapos nakikita ko naman na tama yung inaano dito, tapos kumbaga yung tinuturo and lahat is tama naman, tapos ayun po. And that's all of it. And I hope that there is the beauty and significance of other religions that will show. And this is the documentary of Through the Lens of ang pangalan niya ang Diyos na dakila ang pangalan niya ang Diyos na dakila ang Diyos na dakila ang Diyos na dakila. Hallelujah. Through the lens of faith.